Kapayapaan po mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos ang siya pong gagabay po sa atin habang tinatalakay po natin ang kanyang salita mula po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. At ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa sinasabi po ng mga ibang nagre-relihiyon na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo ay isa lang po. At ang Diyos Ama ang siya pong nagkatawang tao at siya po ang tinawag na Jesus. Atin pong saliksikin po ang Biblia para po mapatunayan natin ito. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya dahil po dito pinagbabasehan po ng mga ibang nagre-relihiyon na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa lang sila. At atin pong alamin kung saan po, kung paano po nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Atin pong umpisahan po sa panahon po ni Moses. Deuteronomio 18:15. Sinasabi po ni Moises sa mga Israelita ito, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko. Sa kanya kayo makikinig. At sinabi po ng ating Panginoong Diyos kay Moises, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. Yan po ang sinasabi po ng Diyos kay Moises, mga kapatid. Palilitawin daw niya ang isang propeta sa gitna ng Israel na gaya po ni Moses at ilalagay niya ang kanyang mga salita sa bibig ng propetang iyon upang salitain ang salita ng Diyos. Yan po sa panahon po ni Moises at pagdating naman po sa panahon po ni Propetang Mikas, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Atin pong pansinin po ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos dito. Sabi po niya, mula sa iyo ay lalabas sa akin. Sabi po ng ating Panginoong Diyos na ang pinagbuhatan ay mula sa walang hanggan. Atin pong tuklasin kung sino po yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. Kawikaan 8:12. Patuloy, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasumpungan ang kaalaman at gunita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Payo ay akin at magaling na kaalaman. Ako'y kaunawaan, ako'y may kapangyarihan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasiya ang kaganapan ang mga pangulo. Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo at ang mga mahal na tao. Sa makatuwid bagay, lahat ng mga hukom sa lupa, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto. Oo, kaysa dalisay na ginto. At ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan, upang aking papagmanahin ng pag-aari yaong nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Mayroon na po palang gawa ng ating Panginoon ng una pa man. Tuloy po natin. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasasiping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya.
Yan po ang karunungan mga kapatid. Atin pong pansinin yung mga sinabi niya na nasasiping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. Yan po ang sinasabi po ng karunungan. Siya po ang gumagawa mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kaya po sabi po ng Espiritu Santo sa Jeremias 10:12, kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Yan po ay pinatotohanan po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid. Ngayon po ay atin pong alamin kung bakit po sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo na siya at ang Ama ay iisa. Kasi po ang ating pong Panginoong Hesukristo ay nanggaling po sa Ama. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Juan 13:3, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ngayon po mga kapatid, pwede po nating tanungin kung paano po nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos. Juan 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay nasa sinapupunan po ng Ama. Ipinanganak po siya ng Ama. Yan po ang sinasabi po ng Espiritu Santo sa mga awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Isang ama po at isang anak. Dalawa po sila, hindi po sila iisa. Ito pa po ang sinasabi po ng Espiritu Santo sa mga awit 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayan po mga kapatid, dalawang Panginoon po ang sinasabi po ni David dito. Kaya kahit po saan nating tignan, magkaiba po, dalawa po itong sinasabi po ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ni David. Ito po ang mas mahirap pong unawain. Ito po ay sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Matthew 19:4. At siya ay sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Isang babae at isang lalaki ay naging isang laman. Yan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ngayon po atin pong tatanungin kung paano po nangyari na yung isang babae at ang isang lalaki ay naging isang laman. At kung bakit po sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo nung araw na sinasabi niya, hindi nyo ba nabasa, sabi niya sa kanila. Yung nakasulat po sa kasulatan po, yung sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, yun po ang ipinapaliwanag sa kanila. Yun po ay mababasa po natin sa Genesis 2:21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayan po ang prinsipyo po ng Biblia mga kapatid. Ang babae po ay nanggaling po sa lalaki. Kaya po naging isang laman sila. At ang ating Panginoong Hesukristo ay nanggaling din po sa Diyos. Kaya po iisa rin sila. Ganun po ang suma total po ang sinasabi po ng Biblia. Yan po ang prinsipyo ng Biblia mga kapatid. At ito pa po ang bigyan po natin ng pansin mga kapatid, yung sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay mababasa po natin sa Juan 17:20.
Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Sino po ba yung sila na pinag-isa? Yun po yung mga nananampalataya kay Kristo. Ilan po ba ang nananampalataya kay Kristo? Milyon-milyon po yun. At ginawang isa, pinag-isa po dahil po sa kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, at ang ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay din po sa mga nananampalataya sa Kanya ang kaluwalhatian na iyon para sila'y maging isa. Nagaya naman natin, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, na iisa. Kung naniniwala po tayo sa Biblia at susundan natin ng Biblia, mga kapatid, ay hindi po pwedeng maging ang ating Panginoong Diyos ang nagkatawang tao na sinasabi po ng mga ibang magre-relihiyon. Dahil po ang ating Panginoong Diyos ay wala pong pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yan po ang sinasabi po sa Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Tayo po ay magbasa po ng Biblia para po hindi mailigaw ni numan. Hanggang dito na lamang po ako. Sana po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumasa atin po magpakailan, kailan pa man. God bless po.